5 taon na akong payapa, akala ko. 5 taon mula nang mawala si Reynaldo, ang aking asawa. Ngunit isang umaga, isang simpleng naiwang telepono ang nagbunyag ng lahat. Isang mensahe, isang larawan. Nakita ko ang aking yumaong asawa, na buhay, sa piling ng sarili kong manugang. Ang hiya, ang sakit na parang sinaksak ang puso ko, ay umabot sa kaluluwa. Sa loob ng 40 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan, nag-aalaga sa lahat, nagmamahal ng tapat. Ngunit sa likod ng aking sakripisyo, sila pala, walang pakialam. Ang buong buhay ko, isa lang palang malaking kasinungalingan. Ngayon, ako, si Lola Elena, ang akala nilang bulag, ay may hawak ng lihim na yaman, ang katotohanan. Hindi ito pera. Ito ay impormasyon. Hindi na ako mananahimik. Hahanapin ko ang hustisya. Ibabalik ko ang dangal ng aking pamilya. Hindi ito simpleng paghihiganti, kundi isang aral na hindi nila malilimutan. Kung kayo ay naramdaman na ring niloko, ibahagi ang video na ito. At magkomento sa ibaba. Saan kayo nanunood? Kwentuhan mo ako. 5 taon na ang lumipas. 5 taon mula nang lumisan si Reynaldo, ang aking asawa. 5 taon ng payapa at tahimik na pamumuhay dito sa aming malaking hasyenda, sa gitna ng mga puno ng niyog at sa sariwang hangin na dumadampi sa aking balat. Ako, si Lola Elena, o Rebecca sa aking mas batang mga taon. Ngayon ay 68 taong gulang na. Ang mga araw ko ay simple lang, puno ng mga ritual na nakasanayan na, paggising ng maaga, pag-inom ng kape habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa mga bukirin, pag-aasikaso sa hardin at paminsan-minsan ay pagbisita ng mga apo. Akala ko, nalalaman ko na ang lahat tungkol sa buhay. Akala ko, ang mga lihim ay kasamang nailibing sa lupa, kasama ng aking asawa. Pero hindi pala. Ang buhay, may mga sorpresa pa ring inihahanda, kahit sa isang matandang tulad ko. Isang umaga, habang ako'y nagpapahinga sa aming lanay at nagbabasa ng lumang dyaryo, may nakita akong naiwan sa upuan. Isang telepono, pamilyar. Ang telepono ni Isabel, ang aking manugang. Siguro ay nagmamadali siya kanina kaya nakalimutan niya. Naisipan kong ipabalik sa kanya sa pamamagitan ng isa sa mga tauhan sa hasyenda. Ngunit bago ko pa man tawagin ang hardinero, biglang umilaw ang screen ng telepono. Isang mensahe. Nakita ko ang pangalan ng nagpadala. Hindi ko maintindihan. R. Alang. Sino kaya si R? Ang mensahe, parang malambing. Parang para sa magkasintahan. Ngunit ang mas nagpakaba sa akin, ang larawan na kasama ng mensahe. Isang larawan ni Reynaldo. Ang aking Reynaldo. Ang asawa kong matagal nang patay. Napakagatlabi ako. Kinabahan. Huminga ako ng malalim. May mali. Talagang may mali. Bumilis ang tibok ng aking puso na parang may daga na tumatakbo sa aking dibdib. Paano ito nangyari? Hindi ko maintindihan. Ang larawan, bago. Ang ngiti ni Reynaldo, ang suot niyang polo, ang buhok niya na bagong gupit. Hindi ito ang larawan niya noong bago siya namatay. Mas bata pa siya rito. Mas masaya. Dahil sa kaba at pagtataka at siguro na rin sa pagiging matanda na marami nang nakita sa buhay, nagdesisyon ako. Kailangan kong malaman. Kailangan kong buksan ang teleponong iyon. Nag-atubili ako. Hindi maganda ang manghimasok sa gamit ng iba, lalo na sa manugang ko. Pero ang puso ko, hindi mapakali. Ang kamay ko ay nanginginig habang dahan-dahan kong hinawakan ang telepono. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Bulong ko sa hangin. Para kay Reynaldo, para sa aming pamilya. Kilala ko ang pattern lock ni Isabel. Matagal na rin kasi akong nabubuhay. Marami akong napapansin. Madalas ko siyang makitang binubuksan ang kanyang telepono. Isang simpleng galaw lamang, isang bilog, isang guhit. Dahan-dahan kong sinunod ang pattern. Nag-unlock ang telepono. Bumungad sa akin ang daigdig na akala ko'y nakabaon na. Ang pagbubukas ng telepono ay parang pagbubukas ng isang lumang, maalikabok na kahon. Bawat mensahe, bawat larawan, bawat bakas ay isang suntok sa aking dibdib. Ang pangalan sa mensahe ay R.
Pagbukas ko ng conversation, bumungad ang mga palitan ng text na puno ng matatamis na salita. Mga salitang nagpapakita ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng pagtataksil. Mahal, miss na kita. Di na ako makapaghintay na makasama ka ulit. Ang sarap ng kape na ginawa mo. May mga petsa ang mga mensahe. Bawat pagbasa ko, lalong lumalalim ang kirot. Ang pinakamatandang mensahe ay 5 taon na ang nakakaraan. 5 taon. Bago pa mamatay si Reynaldo. Hindi lang iyon, may mga larawan. Larawan ni Reynaldo at ni Isabel. Magkasama, nakayakap, nagtatawanan. Hindi lang sa isang lugar, maraming larawan. May nakita akong larawan na kuha sa loob ng isang lumang granero. Ang granero na sabi ni Reynaldo ay ibinenta na niya. Yung lumang bodega sa likod ng hasyenda, kung saan dati kami nagtatago ng mga pananim. Ang alam ko, noon pa man ay napagdesisyonan na ni Reynaldo na ibenta iyon dahil hindi na raw mapakinabangan. Pero, bakit sila naroon? Magkasama pa. Ang sakit na parang kinukurot ang aking puso. Si Reynaldo, ang asawa ko, ang haligi ng aming tahanan. Si Isabel, ang manugang ko, ang ilaw ng tahanan ng anak ko. Pareho silang nagtaksil. 5 taon na akong nabubuhay sa kasinungalingan. Sa bawat ngiti nila sa akin, sa bawat paggalang ni Isabel, may nakatagong lihim. Isang lihim na may maitim na budhi. Hindi ako makapaniwala. Ang buong mundo ko ay gumuho sa isang iglap. Ang aking asawa, ang pinagkakatiwalaan ko. Siya pala ay namamangka sa 2 ilog. At si Isabel, ang kasing amo ng tupa sa aking harapan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, sakit, pagkalito, halo-halo ang lahat. Pakiramdam ko, niloko ako ng sarili kong pamilya. Isang kwentong barbero lang pala ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Pero may isang bagay na hindi ko pa rin maintindihan. Bakit may mensahe pagkatapos niyang mamatay? Sino si R na nagpadala ng mensahe? Hindi si Reynaldo. Patay na siya. Imposible. Hindi ko iyon maintindihan. Ang tanong na iyon ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Ito ang daga sa dibdib ko. Ito ang nagtulak sa akin na ipagpatuloy ang paghahanap sa katotohanan. Hindi ako pwedeng huminto. Hindi ako pwedeng manatiling bulag. Dahil sa pagkakadiskubre ko sa telepono ni Isabel, nagkaroon ako ng bagong lakas. Hindi ito ang lakas ng kabataan, kundi ang lakas ng isang inang niloko, ng isang asawang pinagtaksilan. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Pumunta ako sa opisina ni Reynaldo, ang kanyang lumang opisina sa hasyenda na hindi ko na ginalaw mula nang siya'y pumanaw. Nakakakilabot ang katahimikan doon. Ang amoy ng lumang papel at ng kanyang pabango ay nanatili pa rin. Naghanap ako ng mga dokumento, mga papeles. Isang bagay na magbibigay linaw sa lahat ng kaguluhan sa isip ko. Nakalipas ang ilang oras at halos sumuko na ako nang makita ko ang isang lumang sobre. Hindi ito nakatago, nakapatong lang sa ibabaw ng kanyang mesa sa ilalim ng isang tumpok ng mga report sa pananalapi. Binuksan ko ito. Sa loob ay may deed of sale at mga papeles ng pagmamay-ari. Hindi ito mga karaniwang papeles. Mga papeles ito ng isang kabanya sa tabi ng Lake Arareco. Kumunot ang noo ko. Lake Arareco? Wala kaming ari-arian doon. Hindi pa naman nababanggit ni Reynaldo sa akin na may binili siyang kabanya sa tabi ng lawa. O baka naman, isa ito sa mga ari-arian na binenta na niya tulad ng granero? Parang may umaling-awngaw na boses sa isip ko. Hindi pa rin ako magtitiwala. Hindi pa rin. Kinaumagahan, kinuha ko ang lumang jeep ni Reynaldo. Hindi na ako nagpaalam kay Isabel. Nagpasya akong ako mismo ang pupunta sa Lake Arareco. Ang lawa ay malayo, nasa kabila ng bayan, sa isang liblib na lugar na bihira lang mapuntahan. Mahaba ang biyahe, ngunit ang aking determinasyon ay mas matagal pa kaysa sa aking pagod. Pagdating ko sa Lake Arareco, nagtanong-tanong ako sa mga residente. May kabanya po ba rito na pag-aari ng isang Reynaldo? Tanong ko sa isang matandang mangingisda. Tinuro niya ang isang daanan papunta sa kakahuyan. Doon po, inay. Pero bihira na po ang dumadaan doon. Sinundan ko ang daan, makitid at baku-bako. Pagdating sa dulo, bumungad sa akin ang isang maliit na kabanya. Gawa ito sa kahoy, luma na, pero malinis pa rin ang bakuran. Parang may nakatira,
Kinabahan ulit ako. Ang dibdib ko humahabol. Kumatok ako. Walang sumasagot. Sinubukan kong buksan ang pinto. Nakasarado. Naghanap ako ng spare key. Wala. Sa aking pagnanais na malaman ang katotohanan, sinubukan kong buksan ang bintana. May isang bintana sa likod na hindi nakakandado. Marahan kong binuksan at dahan-dahan akong pumasok. Ang loob ng kabanya ay malinis. Hindi maalikabok. May mga kagamitan. Isang maliit na kama, isang lumang mesa, isang aparador. Nang buksan ko ang aparador, nanlaki ang mga mata ko. Mga damit ni Reynaldo, ang paborito niyang polo, ang kanyang pantalon, ang kanyang sapatos. Parang buhay pa siya. Parang umalis lang siya sandali. Habang iniisa-isa ko ang mga gamit, may nakita akong isang larawan sa ibabaw ng mesa. Isang bagong larawan, si Isabel. Nakayakap sa isang lalaki. Isang lalaking kamukhang-kamukha ni Reynaldo. Hindi lang basta kamukha, siya mismo, si Reynaldo. Pero, paano? Paano kung patay na siya? Biglang may narinig akong tunog sa labas. Parang may paparating. Napatingin ako sa bintana. May anino. Isang anino ng isang lalaki. Pumasok siya sa bakuran. Ang lalaking kamukhang-kamukha ni Reynaldo. Nagpanik ako. Nagtago ako sa likod ng aparador. Ang puso ko halos lumabas na sa takot. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ang mga yabag. Malapit na. Kailangan kong makalabas. Dahan-dahan akong gumapang papunta sa bintana na aking pinasukan. Mabilis akong lumabas at tumakbo. Tumakbo ako ng mabilis hanggat kaya ko, hanggang sa marating ko ang jeep. Hindi ako lumingon. Ang tanging nasa isip ko ay ang larawan. Ang lalaking iyon. Buhay si Reynaldo? O may mas malalim pa rito na hindi ko naiintindihan? Hindi ako nakatulog ng maayos. Ang larawan, ang lalaki, ang mga damit ni Reynaldo. Naghalo-halo ang lahat sa aking isipan. Kung buhay si Reynaldo, bakit niya ginawa ito? Bakit niya kami niloko? Nagpasya akong humingi ng payo. Ngunit kanino? Hindi ko pwedeng sabihin ito sa mga anak ko, lalo na sa anak ni Reynaldo at Isabel. Masisira ang pamilya. Kailangan kong maging matalino. Pinuntahan ko ang hepe ng pulisya sa aming bayan, si Komandante Reyes. Isang matanda at kagalang-galang na pulis. Matagal na kaming magkakilala. Komandante, sabi ko, may gusto lang po akong itanong tungkol sa isang kwento na narinig ko. Tiningnan ako ni Komandante Reyes, kumunot ang kanyang noo. Ano po iyon, Lola Elena? Paano po ba, kunwari, may tao na gustong magpanggap na patay? Legal po ba yon? Tanong ko. Napangiti si Komandante. Naku, Lola Elena, anong klaseng kwento naman iyan? Hindi po legal yon. Ang pagpapanggap na patay ay pandaraya sa batas, lalo na kung may kinalaman sa insurance o mana. Sinabi ko kay Komandante Reyes na isang kwento lang iyon, pero ang puso ko ay bumubulong ng katotohanan. Binigyan niya ako ng ilang paliwanag tungkol sa mga legal na proseso sa pagdeklara ng kamatayan at kung gaano kahirap itong dayain. Ang mga salita niya ay lalong nagpakaba sa akin. Kung hindi legal, ibig sabihin, may mas malaking problema. Pag-uwi ko, may isang bagay akong naisip. Kailangan ko ng ebidensya. Hindi ko pwedeng basta lang sabihin ang mga nakita ko. Nagpunta ako sa pinakamalapit na hardware store at bumili ng isang maliit na security camera. Ang alam ko, marami ng ganyang gamit ngayon kahit sa mga simpleng bahay. Bumalik ako sa kabanya, ngunit ngayon mas maingat na ako. Inilagay ko ang camera sa isang lugar na hindi mapapansin sa ilalim ng eaves na katutok sa pinto. Pagkatapos, umuwi ako, dala-dala ang laptop kung saan ko maaaring panoorin ang feed ng camera. Isang gabi, habang nakatitig ako sa screen, may lumabas na tao, si Isabel, at ang lalaking kamukhang-kamukha ni Reynaldo. Nagtawanan sila, nagkayakap, naghalikan. Ang video ay malinaw, hindi ito ilusyon, hindi ito bunga ng aking imahinasyon. Totoo, ang pagtataksil, ang kasinungalingan, hindi na ako nakapagpigil. Kinaumagahan, muli akong bumalik sa kabanya. Ngayon, hindi na ako nagtago. Haharapin ko sila, anuman ang mangyari. Nakita ko ang jeep ni Isabel na nakaparada sa labas. Pumasok ako. Doon sila sa loob, nagkakape. Nang makita nila ako, namutla si Isabel.
Ang lalaki ay nagulat, napatayo. Lola Elena, sabi ni Isabel, nanginginig ang boses. Tiningnan ko sila ng matalim. Sabihin niyo sa akin ng totoo, sabi ko. Sino ka? Tanong ko sa lalaki. Humugot ng malalim na hininga ang lalaki. Tumingin siya kay Isabel na parang humihingi ng tulong, pero wala nang kawala. Ako po si Ricardo Thompson, sabi niya. Kapatid po ako ni Reynaldo, ang kanyang kakambal. Parang gumuho ang mundo sa aking paanan. Kakambal? Hindi ko alam na may kakambal si Reynaldo. Hindi niya kailanman nabanggit sa akin. Ito ang pinakamasakit na pagtataksil sa lahat. Doon, sa loob ng maliit na kabanya sa tabi ng Lake Arareco, isinalaysay ni na Ricardo at Isabel ang buong kwento. Ang kwento na parang pelikula na mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Ang kwentong puno ng kasinungalingan, panloloko, at nakakapanindig balahibong desisyon. Nagsimula si Ricardo. Matagal na po kaming hiwalay ni Reynaldo, Lola Elena. Inampun po ako sa ibang pamilya noong bata pa kami. Hindi ko po alam na may kakambal ako hanggang sa makita niya po ako. Paano kanya nakita? Tanong ko, puno ng pagdududa. May sakit po ako, Lola Elena. Cancer, sabi ni Ricardo. Ang boses ay malungkot. Kinailangan ko po ng bone marrow transplant. Nakita po ako ni Reynaldo sa isang database ng mga donor. Nalaman niya po na magkadugo kami. At nang magkita kami, nagulat po kami pareho sa aming pagkakahawig. Doon nagsimula ang lahat. Ginamit ni Reynaldo ang pagkakataon. Nakita niya ang pagkakahawig nila at ang kalagayan ni Ricardo. Isang masamang plano ang nabuo sa isip niya. Plano po ni Reynaldo na magpanggap na patay, sabi ni Isabel, nanginginig ang boses. Gagamitin po niya ang pagkakahawig nila ni Ricardo para magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa, kasama po ako. At para makuha ang insurance, dugtong ni Ricardo. Wala po akong kinalaman sa insurance, pero alam ko po na may malaking halaga yon. Sabi niya, aabot ng 8 milyong piso, 8,000 pesos. 8 milyong piso, isang napakalaking halaga. Sapat para magsimula ng bagong buhay. Ang ganid ni Reynaldo. Ang kanyang pagtataksil ay lumalabas na hindi lang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa pera. Naging madalas po ang pagkikita namin dito sa kabanya, sabi ni Isabel. Dito po namin binuo ang mga plano. Nag-ipon po siya ng pera, nag-ayos ng mga papeles para sa aming pagtakas. Ang plano ay magpapanggap po si Reynaldo na namatay at ako po ang mag-aasikaso sa kanyang libing habang siya po ay aalis na kasama ako. Paano siya namatay? Tanong ko, ang aking boses ay halos pabulong. May kakaiba sa kwento, hindi ito basta pagpapanggap. Si Reynaldo po, namatay po talaga, sabi ni Isabel at doon na siya umiyak ng todo. May sakit po siya sa puso, Lola Elena. Isang gabi po, habang narito kami, inatake po siya sa puso. Biglaan, hindi po namin inaasahan. Pero, bakit walang tumawag ng ambulansya? Tanong ko. Bakit hindi siya naisugod sa ospital? Yumuko si Isabel. Hindi siya makatingin sa akin. Natakot po ako, Lola Elena. Natakot po ako na mabunyag ang lahat, ang plano namin, ang pagtataksil ko. Kung nalaman po na may kasama siya dito, kung dinala sa ospital, masisira po ang lahat. Kaya hinayaan mo siyang mamatay? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng galit at sakit. Hinayaan mo siyang mamatay para lang sa pera? Para lang maitago ang inyong kasinungalingan? Umiyak nang umiyak si Isabel. Hindi siya sumagot, ngunit ang katahimikan niya ay sapat ng sagot. Hinayaan niya. Hinayaan niyang mamatay ang aking asawa, ang ama ng kanyang asawa, para lang hindi mabunyag ang kanilang lihim. Para lang makuha ang malaking pera mula sa insurance. Ang aking Reynaldo na pinagkakatiwalaan ko. Siya pala ay may maitim na budhi. Nagplano ng kasinungalingan. At si Isabel, ang manugang ko, na parang anak ko na rin, naging masahol pa sa halimaw. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil. Lahat ay naghalo-halo sa aking isipan at puso. Ang buong buhay ko, isang malaking kasinungalingan. Ngayon, alam ko na ang buong kwento. Alam ko na ang katotohanan. Ngunit ano ang gagawin ko rito? Paano ko bubuhayin ang pamilyang halos gumuhuna? Paano ko mabibigyan ng hustisya ang alaala ni Reynaldo at ang mga taong niloko niya, kabilang na ako? Huminga ako ng malalim. Tumingala ako sa langit.
Ang araw ay unti-unting lumulubog sa Lake Arareco. Magiging mahaba ang gabi. At magiging mas mahaba ang mga araw na darating. Ngunit alam ko ang isang bagay. Hindi na ako bulag. Hindi na ako mananatili sa dilim. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay magbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang buhay. At upang magdesisyon. Isang desisyon na magbabago sa takbo ng aming pamilya, magpakailanman. Doon, sa maliit na kabanya, sa harap ng lawa na parang naging saksi sa lahat ng kasinungalingan, nagpatuloy ang kanilang kwento. Si Isabel, kasama si Ricardo, ay unti-unting ibinunyag ang bawat hibla ng pagtataksil at ang bawat piraso ng madilim na plano. Nakinig ako. Nakinig ako ng walang pagtutol dahil sa puntong iyon, parang wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin ang bawat salita. Gaano man ito kasakit. Ang dibdib ko, parang piniga. Ang puso ko, parang dinurog. Nang mamatay po si Reynaldo, sabi ni Isabel, patuloy ang pag-iyak. Nagpatuloy pa rin po kami sa aming relasyon ni Ricardo. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin. Gulong-gulo po kami. Tumingin si Ricardo sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, o baka naman, pagsisisi. Pagkatapos po ng libing ni Reynaldo, bumalik po ako sa aking mga medical treatment. Dahil po sa biglaang pagkamatay ni Reynaldo, at sa pagkakaroon po namin ng parehong dugo, nakakuha po ako ng pagkakataon na makasali sa isang experimental drug trial. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan yon. Ang sakit ko po, Lola Elena. Gumaling po, sabi ni Ricardo. At sa kauna-unahang pagkakataon, may bahid ng kagalakan sa kanyang tinig. Para po itong himala. Ang gamot, talagang epektibo po. Ngayon po, malakas na po ako. Wala na po ang cancer. Isang himala. Ngunit sa gitna ng kanilang kwento ng himala, ako naman ay nasa impyerno. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Masaya ba ako para kay Ricardo? O mas lalo lang akong nagagalit dahil sa lahat ng ito? Dahil po sa aming pinagdaanan at sa pagiging magkasama namin sa lahat ng iyon, nagmamahalan na po kami, Lola Elena, patuloy ni Isabel, dahan-dahan. Nagdesisyon po kami na ipagpatuloy ang plano ni Reynaldo. Yung plano na magpanggap na patay si Reynaldo at kami po ay magsasama. Kaso lang, ngayon po, si Ricardo na ang magiging Reynaldo para sa aming sekretong buhay. Isang sekretong buhay. Isang buhay na binuo sa kasinungalingan at pagtataksil. Ang utak ko patuloy na nagpoproseso. Si Reynaldo, ang asawa ko, 40 taon kaming nagsama. 40 taon ng pag-ibig, ng pamilya, ng mga pangarap. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, siya pala ay nagplanong iwan ako. Masakit. Mas masakit pa sa anumang pisikal na kirot. Parang pinutol ang isang ugat sa aking puso. Ang Reynaldo na aking minahal. Ang Reynaldo na akala ko'y tapat. Siya pala ay sawang-sawa na sa akin. Gusto na niya akong iwanan. Gusto na niya ng bago. Isang bagong buhay kasama si Isabel. Ang aking manugang. Ang babaeng itinuring kong anak. Kaya po, nagpatuloy po kami sa pagtatago, sabi ni Ricardo, na parang nagpapaliwanag. Hindi po namin pwedeng bigla na lang ipakita ang sarili namin. Maraming tanong, maraming magdududa. Ang sakit. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi maipaliwanag ng kahit anong salita. Para akong nabuhay sa isang kasinungalingan, sa isang pantasya na binuo ni Reynaldo at ni Isabel. Ang pagmamahal na akala ko'y totoo, ang pamilya na akala ko'y matatag, ang lahat ay gumuho sa isang iglap. Bakit? Iyan ang tanong na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Bakit ginawa ito ni Reynaldo? Bakit niya ako kinasuklaman ng ganito? Bakit niya ako gustong iwanan ng walang pakundangan? Matanda na ako. 68 taon. Hindi na ako tulad ng dati. Pero karapat-dapat ba akong tratuhin ng ganito? Karapat-dapat ba akong saktan ng ganito? Hindi ako sumagot. Tumahimik lang ako. Ang mga luha ko patuloy na umaagos. Hindi ito mga luha ng kahinaan. Ito ay mga luha ng sakit, ng galit, ng pagkabigo. Para akong isang lumang kahoy na napuno ng uod. Sa labas, matatag. Ngunit sa loob, giba na pala. Tiningnan ko si Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi o baka naman takot. Hindi ko na alam kung alin sa dalawa. Ang pag-ibig niya kay Reynaldo, ang pag-ibig niya ngayon kay Ricardo.
Nasaan ang lugar ko sa lahat ng ito? Nasaan ang lugar ni Thomas, ang anak ko? Nasaan ang lugar ng aming apo si Emilio? Ang kanilang kwento, kahit na puno ng trahedya, ay isang kwento ng pag-ibig. Ngunit ang kwento ko ay kwento ng pagtataksil, isang kwento ng pagkasira. Ang mga pangarap ko para sa aming pamilya, para sa aking pagtanda, lahat ay nawala. Ang sakit ay nagpatuloy na lumalim. Hindi ito mawawala. Hinding-hindi. Pagkatapos ng lahat ng revelasyon, may isang bagay na nagtulak sa akin na kumilos. Hindi ito ang galit o ang sakit, kundi ang pagmamahal. Ang pagmamahal ko sa aking anak, si Tomas. At sa aking apo, si Emilio. Sila ang natitirang ilaw sa aking buhay. Hindi ko kayang hayaan silang masira ng katotohanan na ito. Hindi ko kayang hayaan silang maranasan ang sakit na nararanasan ko. Napakagatlabi ako. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Pinunasan ko ang aking mga luha. Kailangan kong maging matatag para sa kanila. Hindi ko pwedeng ipaalam ito kay Thomas. Sabi ko, ang boses ko ay matatag kahit na nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko pwedeng ipaalam ito kay Emilio. Nagulat sina Isabel at Ricardo. Tiningnan nila ako ng may pagtataka. Bakit po, Lola Elena? Tanong ni Isabel. Dahil masisira sila, sagot ko. Masisira ang buhay ng anak ko. Masisira ang kinabukasan ng apo ko. Hindi ko hahayaan yon. Naramdaman ko ang pagbigat ng pasanin sa aking balikat. Ang pagtatago ng ganito kalaking lihim ay hindi madali. Ngunit sa mga mata ko, iyon ang tama. Iyon ang kailangan kong gawin bilang isang ina, bilang isang lola. Kailangan ninyong gawin ang aking sasabihin, sabi ko. Tumingin ako sa kanila ng matalim. Isabel, kailangan mong hiwalayan si Tomas. Kailangan mong hiwalayan siya ng payapa. Walang iskandalo, walang anumang ingay na makakasira sa kanya. Huwag mo nang saktan ang anak ko ng higit pa sa nasaktan mo na siya. Namutla si Isabel. Pero, Lola Elena, walang pero, sabi ko. Kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko, ipapaalam ko ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan ni Reynaldo, ang lahat ng pagtataksil ninyo, ang lahat ng plano ninyong dalawa. Hindi ko lang ito sasabihin. Ipapakita ko ang lahat ng ebidensya, ang telepono, ang mga larawan, ang video, ang lahat. Ang aking boses ay puno ng galit. Ngunit sa likod ng galit na yon, may pagmamahal. Pagmamahal na nagtulak sa akin na gawin ang lahat para sa aking pamilya. Pagkatapos mong hiwalayan si Thomas, patuloy ko, kailangan mong umalis. Lumayo ka. Lumipat ka sa ibang syudad. Sa isang syudad na malayo rito. Gusto ko, mawala ka sa buhay namin. Tuluyan. Tumingin si Isabel kay Ricardo. Si Ricardo naman ay tumingin sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Saan po kami pupunta, Lola Elena? Tanong ni Isabel. Kahit saan, sabi ko. Basta malayo rito. Lumayo kayo sa pamilya namin. Magsimula kayo ng bagong buhay. Ang buhay na pinlano ni Reynaldo para sa inyo. Ngunit huwag na huwag ninyo nang babalikan ang buhay namin. Nag-isip sila. Siguro nakita nila sa aking mga mata ang determinasyon. Siguro naramdaman nila ang bigat ng aking mga salita. Opo, Lola Elena, sabi ni Isabel, yumuko. Susundin po namin ang gusto ninyo. Aalis po kami, dagdag ni Ricardo. Maghahanap po kami ng bagong buhay sa ibang lugar. Sa Cebu City po siguro, malayo po roon. Tumango ako. Kapag nagawa ninyo iyon, hindi ko nababanggitin ang lihim na ito. Mananatili itong nakabaon, mananatili itong lihim para sa kapakanan ni Thomas at Emilio. Isang kasunduan na binuo sa kasinungalingan, sa pagtataksil, ngunit para sa isang mas dakilang layunin, ang protektahan ang mga taong mahal ko. Ang pasanin ay mabigat. Alam ko iyon. Ngunit handa akong pasanin iyon para sa kanila. Ang pagmamahal ng isang ina, walang hanggan, walang katapusan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Si Isabel ay nagpakita ng isang kakaibang pagbabago. Naging mas tahimik siya at mas malayo. Alam ko na pinaghahandaan niya ang gagawin niya. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap namin, sinabi ni Isabel kay Thomas na gusto na niyang hiwalayan ito. Nagulat si Thomas. Hindi niya inaasahan. Mahal na mahal niya si Isabel.
Narinig ko ang kanilang pagtatalo, ang pag-iyak ni Thomas. Ang puso ko parang dinudurog. Ngunit pinilit kong manatiling matatag. Ito ang kailangan, ito ang desisyon. Ang paghihiwalay ay mabilis. Walang iskandalo, walang ingay. Naging kaibigan pa rin sila sa mata ng publiko, ngunit sa likod ng mga ngiti, may malalim na sugat. Sinabi ni Isabel na may magandang oportunidad siya sa Cebu City at kailangan niyang lumipat doon. Nagulat ang lahat. Ngunit dahil sa kanyang paliwanag at dahil sa kanyang professionalism, walang nagduda. Nang umalis si Isabel, parang may bahagi ng aking puso ang sumama sa kanya. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa bigat ng lihim na aming pinagsasaluhan. Si Tomas, ang aking anak, ay nawasak. Lumipat siya sa akin, dito sa hasyenda. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Payat siya. Tahimik. Parang isang bangkay na naglalakad. Ang makita ang anak kong ganito, mas masakit pa kaysa sa sakit na nararamdaman ko. Araw-araw, pinilit kong aliwin si Tomas. Pinilit kong bigyan siya ng pag-asa. Pinilit kong ipaintindi sa kanya na hindi niya kasalanan ang lahat. Anak, minsan ganyan talaga ang buhay, sabi ko sa kanya habang hawak ko ang kanyang kamay. Hindi natin maintindihan ang mga desisyon ng ibang tao, pero kailangan nating magpatuloy. Pero mahal na mahal ko si Isabel, sabi niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Bakit niya ako iniwan? Ano ang nagawa kong mali? Ang bawat tanong niya ay isang sundot sa aking puso. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Gusto kong ipaliwanag ang lahat. Ngunit hindi ko magawa. Kailangan kong magpatuloy sa pagsisinungaling. Kailangan kong protektahan siya. Wala kang nagawang mali, anak, sabi ko, pinipigilan ang aking mga luha. Minahal ka ni Reynaldo. Mahal ka niya sa kanyang sariling paraan. Siguro lang may mga bagay na hindi lang natin maintindihan. Ang pagsisinungaling na iyon ay parang isang tali na unti-unting humihigpit sa aking leeg. Ngunit handa akong mabulunan. Handa akong mamatay dala ang lihim na ito para lang mabuhay ng payapa ang aking anak. Isang araw, habang naglilinis ako sa lumang kwarto ni Reynaldo, may nakita akong isang buke ng mga rosas. Ito ang mga rosas na madalas niyang ibigay kay Isabel. Ang mga rosas na simbolo ng kanilang pagtataksil. Kinuha ko ang mga rosas. Ang bawat talulot parang isang paalala ng kasinungalingan. Lumabas ako sa hardin. Naghukay ako ng maliit na butas sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Dahan-dahan kong sinindihan ang mga rosas. Ang usok na lumabas ay parang sumisimbolo sa paglaya. Paglaya sa nakaraan, paglaya sa kasinungalingan. Pinagmamasdan ko ang mga rosas na nagiging abo. Ang bawat piraso ng abo ay parang isang piraso ng aking sakit na unti-unting nawawala. Hindi ito madali. Hinding-hindi magiging madali. Ngunit sa bawat pagsunog ng nakaraan, umaasa ako na may bagong pag-asa na sisibol. Para kay Thomas, para kay Emilio, para sa akin. Ang pasanin ng lihim ay mabigat, parang isang malaking bato na nakapatong sa aking dibdib. Ngunit sa bawat paghinga, nagpapasalamat ako na kaya ko pa ring huminga. Kaya ko pa ring lumaban para sa pamilya ko. Unti-unti, bumalik sa dati si Tomas. Hindi tulad ng dati, ngunit unti-unti. Nagpapasalamat ako. Nagsimula siyang lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagsimula siyang ngumiti ulit. At pagkatapos ng ilang buwan, may nakilala siyang isang babae. Si Sofia, isang mabait at magandang babae. Masaya ako para sa kanya. Akala ko, unti-unti nang nagiging maayos ang lahat. Ngunit ang buhay, may mga twist pa rin pala. Isang araw, habang naglalaro si Emilio sa hasyenda, may nakita siyang larawan ni Reynaldo sa lumang album. Isang larawan ng kanyang lolo Reynaldo. "Lola, sino po ito?" tanong niya. Hawak ang larawan. "Si Lolo Reynaldo mo, apo," sabi ko, ngumiti. Tiningnan ni Emilio ang larawan, tapos tumingin sa akin. "Lola, bakit po kamukhang-kamukha niya po si Uncle Cardo?" Nagulat ako. Uncle Cardo, ang tinutukoy niya ay si Ricardo, ang kakambal ni Reynaldo. "Ha? Sino naman si Uncle Cardo, apo?" tanong ko, kunwari ay hindi ko alam. "Yung kaibigan po ni Mommy Isabel," sabi ni Emilio. "Yung lagi pong dumadalaw sa kanya noong nasa Cebu City pa siya.
Kamukha po niya si Lolo Reynaldo. Napakagatlabi ako. Bumilis ang tibok ng aking puso. Narinig na pala ni Emilio. Nakita na pala niya. Ang lihim, malapit ng mabunyag. Ang sakit na pinipilit kong itago, malapit ng sumabog. Agad kong kinuha ang telepono. Kailangan kong tawagan si Isabel. Kailangan kong bigyan siya ng babala. Isabel, sabi ko, ang boses ko ay puno ng pag-aalala. Si Emilio, napansin niya ang pagkakahawig ni na Reynaldo at Ricardo. Nanahimik si Isabel sa kabilang linya. Talaga po, Lola Elena? Oo, sagot ko. Kailangan ninyong gumawa ng isang bagay. Ngayon, hindi pwedeng mabunyag ang lahat. Nakinig ako habang nag-uusap sila ni Ricardo sa kabilang linya. Naghahanap sila ng solusyon. May naisip po kami, Lola Elena, sabi ni Isabel pagkaraan ng ilang sandali. Kailangan po naming gumawa ng isang bagong kwento. Sasabihin po namin na si Ricardo ay isang kamag-anak namin. Kamag-anak? Paano? Sasabihin po namin na matagal na po kaming hindi nagkikita. Isang malayong pinsan po ni Reynaldo. At dahil po sa sakit niya, ngayon lang po namin siya nahanap. Kaya po kami nagkita-kita sa Cebu. Umiling ako kahit na hindi niya nakikita. Napakakomplikado ng mga kasinungalingan. Kailan ninyo gagawin niyan? Tanong ko. Naisip po namin na dumalaw kami rito, sabi ni Isabel. Para po kunwari ay magkita-kita kaming lahat. At para po makilala na rin si Ricardo ni Tomas at ni Emilio. Kailan? Malapit na po ang birthday ni Emilio, sabi ni Isabel. Naisip po namin na iyon ang magandang pagkakataon para po maging natural ang lahat. Ang birthday ni Emilio ang kaarawan ng aking apo. Isang araw na dapat ay puno ng kagalakan, ng kasiyahan. Ngunit ngayon, ito ay magiging isang araw ng pagpapanggap. Isang araw ng pagkukunwari. Isang araw na puno ng tensyon. Ang aking puso bumigat. Parang isang malaking bato na nakapatong sa aking dibdib. Ang lihim na akala ko'y matatago ko ng habambuhay ay unti-unting lumalabas. Kailangan kong maging handa. Kailangan kong maging matatag. Para sa aking pamilya. Para sa aking apo. Dumating ang araw ng kaarawan ni Emilio. Ang hasyenda ay puno ng tawanan, ng musika, ng mga bisita. Ngunit sa aking puso, may lungkot, may kaba. Alam ko na may isang pagtatanghal na magaganap ngayong gabi. Isang pagtatanghal na puno ng kasinungalingan. Nandoon si Tomas, kasama si Sofia. Masaya silang magkasama. Nakangiti si Emilio, tumatakbo kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang lahat ay parang perpekto. Ngunit alam ko ang totoo. Pagdating ng hapon, dumating sina Isabel at Ricardo. Nakasuot sila ng mga simpleng damit, parang ordinaryong bisita. Ngunit sa aking mga mata, sila ay mga aktor sa isang madilim na drama. Lola Elena, sabi ni Isabel, lumapit sa akin at humalik sa aking pisngi. Isabel, sabi ko, ngumiti, pinilit kong maging natural. Tapos, lumapit si Ricardo. Ngumiti siya. Magandang gabi po, Lola Elena. Magandang gabi rin, sagot ko. Pinilit kong ngumiti na parang ngayon lang namin nagkita. Ang bawat salita, parang isang suntok sa aking puso. Ang bawat ngiti, parang isang maskara. Sa bandang huli, habang abala ang lahat sa salusalo, sinundan ko si Ricardo sa kusina. Naghahanda siya ng inumin. Ricardo, sabi ko, ang boses ko ay mahina. Humarap siya sa akin. Opo, Lola Elena? Sana ay maging maayos ang lahat, sabi ko, ang mga mata ko ay nakatitig sa kanya. Sana ay maging matagumpay ang inyong bagong kwento. Ngumiti siya, isang malungkot na ngiti. Sana po, Lola Elena, para po sa kapakanan ng lahat. Alalahanin mo, patuloy ko. Ang lihim na ito, mananatili itong lihim. Habang buhay. Tumango siya. Pangako po, Lola Elena. Ang aming pag-uusap ay puno ng mga nakatagong kahulugan. Mga salita na tanging kami lang ang nakakaintindi. Isang palitan ng mga pangako na binuo sa kasinungalingan. Pagkatapos ng ilang oras, napansin ni Tomas si Ricardo. Lumapit siya sa kanya. Pare, parang pamilyar ka sa akin, sabi ni Tomas, nakakunot ang noo. Nagkita na ba tayo? Ngumiti si Ricardo. Ako po si Ricardo Thompson, isang pinsan po ni Reynaldo. Matagal na po kaming hindi nagkikita. Ah, kaya pala, sabi ni Tomas.
pero may bahid pa rin ng pagtataka sa kanyang mukha. Pero, may pakiramdam talaga ako na pamilyar ka sa akin. Napanatag ako ng kaunti. Hindi niya natuklasan. Hindi niya pa nakikita ang katotohanan. Ngunit ang banta ay naroon. Ang panganib ay patuloy na nagtatago sa dilim. Nang matapos ang kaarawan ni Emilio at nang umuwi na ang lahat ng bisita, tumingin ako sa mga bituin. Ang langit ay madilim. Ngunit may mga bituin na patuloy na kumikinang. Ang pasanin ng lihim. Ito na siguro ang aking huling responsibilidad. Ang huling pagsubok sa aking buhay. Ang protektahan ang aking pamilya kahit na ito ay mangangahulugan ng patuloy na pagsisinungaling. Hindi ko hahayaang masira ang kanilang mga buhay. Hindi ko hahayaang gumuho ang mundo ni Tomas at ni Emilio. Alam ko na sa bawat araw na lumilipas, ang lihim na ito ay lalong bumibigat. Ngunit sa bawat paghinga, nagpapasalamat ako na kaya ko pa. Kaya ko pa ring maging matatag. Kaya ko pa ring ipaglaban ang aking pamilya. Ang aking buhay na akala ko'y payapa na ay puno pa rin pala ng mga misteryo, ng mga pagsubok, ng mga kasinungalingan. Ngunit sa lahat ng ito, may natutunan ako. Ang pag-ibig ng isang ina ay walang hanggan. At ang karunungan na nakukuha sa buhay, gaano man kasakit, ay magbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Niyakap ko si Emilio na mahimbing na natutulog sa aking tabi. Ang kanyang mga halik, ang kanyang mga yakap, ang kanyang mga ngiti. Iyon ang aking lakas. Iyon ang aking dahilan. Ang lihim na ito, mananatili itong akin. Mananatili itong nakabaon, habang buhay. At ako, si Lola Elena o Rebecca, ay magpapatuloy sa paglalakbay sa buhay. Dala ang lahat ng aking mga karanasan, ang lahat ng aking mga sugat, at ang lahat ng aking bagong karunungan. Ang buhay, patuloy na dumadaloy. At ako, kasama ang aking pamilya, ay patuloy na lalaban. Tapos na ang kaarawan ni Emilio. Puno ng ngiti at tawanan, pero sa loob ko, puno ng kaba. Nakita ko sina Ricardo at Isabel, nagpapanggap. Si Thomas, ang anak ko, napansin ang pagkakahawig, pero hindi niya lubusang naintindihan. Ang sikreto, ngayon ay mas malalim na. Pasan ko na ito, pasan ko habang buhay. Para sa aking pamilya, para sa aking mga apo. Hindi ko na hahayaang masira ang kanilang buhay. Ang sakit, mananatili sa puso ko. Ang aral, baon ko. Ngayon si Lola Elena, mas matalino, mas maingat. Ang buhay, may mga lihim pa rin. Pero handa na akong harapin ang lahat, ng buong tapang. Ito na ang aking huling misyon. Ang pangalagaan ng aking pamilya sa anumang paraan.